sa akin. Di ko kayang pagpili at umawag sa Diyos. Pagsubok ay dumarating, pagpupuli ay tuloy pa rin. Pupurihin ko ang Diyos habang nabubuhay at sa awit ng puso. Si Yahweh ang ihahayag, pupurihin ko ang Diyos habang nabubuhay at sa awit ng puso. Si Yahweh ang ihahayag. Amen. Praise God. Oh, glory. Glory to your name, O God, Jesus. Purihin ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Patuloy po tayong umawit sa ilang mga asa. Mo sa akin, di kayang ipaliwanag. Halika mo sa akin, walang katulad. Sa bawat sandali, ikaw ay laging nariyan. Sa akin ay laging sumusubay ka. Ikaw ang kapahingahan ko. Ikaw ang kabulihan ko. Ikaw ang aking buo ng kaligtasan. O Diyos, sa'yo lamang aasa. Sa akin, di kaya ipaliwanag. Halika mo sa akin, walang katulad. Sa bawat sandali, ikaw ay laging nariyan. Nasa akin ay laging sumusubay ka. Ikaw ang kapahingahan ko. Ikaw ang kabulihan ko. Ikaw ang aking buo ng kaligtasan. O Diyos, sa'yo lamang aasa. Ikaw ang kapahingahan. Ikaw ang kapahingahan ko. Ikaw ang kabulihan ko. Ikaw ang aking buo ng kaligtasan. O Diyos, sa'yo lang aasa. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niyang habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya tumaramay. Ang Panginoon tapat, kailan pa ba? Ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat, kailan pa ba?
ko ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala, sa biyaya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siyang tumarabay. Ang Panginoon tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, at para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailanman. Biyaya niya habang sa buhay kong sapat. Di ba karapat-dapat na ako ay iligtas. Sa pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailanman. Biyaya na habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Ang Panginoon tapat kailanman. Ang Panginoon tapat kailanman. Praise you, Jesus. Tapat kailanman. Ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kay tapat, kailan pa man Diyos. Hallelujah. Worship you, God. Hallelujah. Thankful God. Hallelujah, hallelujah. Diyos natin pinagdilingkuran. Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang katapatan ay nanatili at mananatili magpakailan-kailanman. Kaya nga, ang sa tao na nagtitiwala sa Panginoon, walang kalugihan sa kanyang buhay. Amen? Ngayong gabi, patuloy tayong magpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sama tayong mananalangin na kahit alam ng Diyos na lahat ng bagay, pagtitin pa rin natin sa Panginoon ang ating pong mga dalangin. Amen? Hallelujah. So, personal natin buhay, lapit natin sa Panginoon. Ano man ang ating pong mga kailangan, ay lakipan natin ang pagtitiwala sa Diyos. Hiling natin ito sa Panginoon. At hindi lang mga pangsarili nating pangailangan, ganoon din, ilapit natin ang ating mga kapatid na naaalala natin, may mga request sila sa Panginoon, may mga prayer request sila, banggitin natin, lalo na po ang mga kapatid natin na may mga karamdaman, patuloy na pabor, kalusugan nila Sister Piray, Brother Pino, Sister Annabel, Brother Edgar, amen, at iba pa natin mga kapatid na may mga karamdaman. Amen. Hallelujah. Pagalingin ng ating Panginoon. Ganun din, hallelujah, napakaraming mga tao, may mga napakaraming spiritual na karamdaman. Lapit natin sila sa Diyos, silingin natin sa Panginoon ang patuloy na pagbabangon niya, magbigkas pa siya ng marami pang mga tao, umipo ng marami mga puso, upang ang mga tao ay lumapit sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Amen. Sama po natin sa ating panalangin ang lahat ng gawain sa iba't ibang mga lugar. Saksabay po natin oras o mga nagdadaos ng pagsamba sa Panginoon. Sama natin sa prayer ang ating mga pastor, tagapanguna.
Amen. Hallelujah. Huwag natin silang limutin. Napakalaking responsibilidad ang kanila pong ginagampanan. Kaya mahalaga na sila ay ating ibang panalangin. Pastor Greg, Pastor Lisa Mitchell, ang ating pong mga national leaders sa lahat ng mga bansa. Amen. Ang council ng ating fellowship. At siyempre, ang ating pong tagapanguna dito sa Pilipinas, Pastor Boyet, Sister Susan, ang Mandaluyong Church. Amen. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon ang lahat ng nasasakupan ni Pastor Boyet sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga regional leaders natin. Lagi natin binabanggit sila Pastor Frank, Pastor Lily, Pastor Charlie, Pastor Naro Bugtay, at ang kanilang lahat ng mga nasasakupan. Siyempre, ang ating Mother Church sa Lucena, Pastor Ernest Berlane, ang ating regional leader sa buong Region 4. Pagpalain sila ng Panginoon, patuloy na gamitin at samahan ang lahat ng distrito na nasasakupan sa buong Region 4. Hallelujah, ang Batangas District, Laguna District, amen. Mga district leaders natin, sama natin sa prayer na sila patuloy na samahan din ng ating Panginoon ang Tayabas District, Sariaya District, ang gano'n din ang Norte, amen, sa Hallelujah, pagpalain ng Panginoon ang Bundok Peninsula District, sama din ng ating Panginoon. Mga pastor na may mga karamdaman, sama natin sa ating prayer, mga asawa ng pastor na may mga karamdaman, asawa ni Pastor Rich Biharo, Sister Maureen Biharo, pagalingin ng ating Panginoon, asawa ni Pastor TJ Ulaya, pagalingin asawa ni Pastor Kalin, amen, at Pastor Mayo, Sister Lisel, pagalingin sila ng ating Panginoon, hallelujah, asawa ni Pastor Jojo, Lao-Lao, Sister Bilisa, pagalingin ng Panginoon, Sister asawa ni Pastor Jojo, Salupidis, Sister Merlin, pagalingin ng ating Panginoon, hallelujah. Praise God. At ngayong gabi, muli ang patuloy na pagkilos ng Panginoon ay patuloy po sumagana sa atin. Magkaisa tayo, paglaban natin, ang Diyos ay may muling gagawin sa ating po mga buhay. Sa prayer pa lang, pasalamatan agad natin ang Panginoon. Pagtatapusan tayo ni Brother Jonathan sa ating po sama-samang pananalangin. Pero bago yun, muli mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating mga labi upang purihin, pasalamatan at banggitin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Magpuri po tayo sa ating Panginoon. Worship you, Jesus Christ, my Lord, my Savior. You are my provider, my great provider, my great healer, God. Hallelujah. There is none like you, Lord God. Hallelujah. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. Lahanin mo po ang aming mga dalangin na itinataas sa iyo. Pagdating sa mga pangangailangan ng aking mga kapatid, lalo na ng mga karamdaman. Pagalingin mo nga po, Panginoon o Diyos, ang pagsama mo sa lahat ng iyong mga gawain, ang pagsama mo sa iyong mga lingkod, mula kay Pastor Greg, Pastor Boyet, sa lahat ng nasasamukha niya. Lord, ang mga misyonarong pastors, pagpalaan ng Panginoon. Diyos, ang mga asawa ng pastor, ang mga karamdaman, pastor, ang mga karamdaman, iyong pagalingin o Diyos, mga personal na kaibigan ng iyong mga anak, iyong katatuin, Panginoon. Lord, sabi kami, O Diyos, ang mga bagong bagay na iyong kong ipagkakaloob. Ang breakthrough sa church, Panginoon, spiritual breakthrough. Marami pang mga tao ang iligtas mo, maging mananampalataya mo. Sa iglesia ng Galandipa, lalahanin mo ito, Panginoon. Lord, we pray, God, hallelujah, ang iyong salita, iyong patuloy na gamitin. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah, tayo sa maling manalangin. Amang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ngayong gabi, Panginoon, ay lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya, dakilang Diyos. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain mo sa lungsod na ito, Panginoon. Ang bawat mga pangangailangan, katapuin mo, Diyos. Gayon din, Panginoon, ang pagtatagumpay, Panginoon, Diyos. Lord, God, ikaw, Panginoon, ang mga people mo, himala, maranasan, ng bawat isang Panginoon. Gayon din, Panginoon, God, pagpalain mo, Panginoon, bawat activity, Panginoon. Lord God, maraming po salamat at binabalik po namin mataas sa pagpuri at salamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Pagkilos ko sa minsan pang hanggang sa ating pong pasama-sama pagsama, magkabayan tayo. Habang inaawin natin na the joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Sa Tagalog, galak sa Panginoon, galakasan, galak sa Panginoon, galak
sa kabutihan at biyaya ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay nasa gawain niya ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Ako po tayo. Amen. At sa patuloy na pabalita, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang ngayong gabi, kasama natin ang ating pong pastor bilang ating model church at bilang ating mga karal, Bibalist. Amen. Pero bukas, amen. Mamaya sila po ay pabalik niya sa kanila pong sa Almacena. Amen. Hallelujah. Muli, tayo na ulit mga taga rito sa lipa. Ang may limang dito, sa kabila nito, tuloy-tuloy po natin gagawin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ang revival ay hindi lang po pagabi, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa mga araw na ibibigay sa atin ng Panginoon. Tuloy-tuloy tayo magpapakasigla sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pag-akuyin ang prayer, hallelujah, lalo tayo magpakaalam sa ating pong mga ginagawa, sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano. Maging masigla sa pagdalo at pag-aakay ng mga tao. At yung mga hindi nakadalo, ngayong gabi, ngayong revival nito, marami ang hindi nakaden. No, yung iba ay alam natin ang dahilan. Meron tayong mga kapatiran na nanganak, kaya hindi nakadalo. Nasa hospital pa yata, hindi kaya na nakakalabas. Pero meron tayong mga kapatiran, hindi naka-attend. No? So, kung magagawa natin, lalo't kalabit natin, hallelujah. So, follow up natin sila. Tulungan niyo po ako sa pagpapatwag. Amen? At mag-imbita pa rin sa gawain ng ating buong Panginoon. Hallelujah. Ang gawain sa Cuenca, huwag po natin kalimutan, mga kapatid, na ito po ay patuloy natin suportahan sa prayer. At hallelujah, may impact din tayo doon sa mga susunod na araw, schedule ko natin. Bukas, mga kapatid, Lunes, ay meron pong impact din, revival sa Palipin, Batangas. Malapit lang dito sa atin, kaya nandun tayo bukas, lalo na sa mga disciples, sa mga kalalakihan. Amen, tayo ay makikiambag doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen, kaya alas 8, tayo po ay alis na rito ng alas 8 para alas 8:30 nandun tayo. No? So, kalating oras lang naman na biyahe doon. So, hanggang gabi na po yun, mag-revival sa gabi. Kaya sa mga susunod, sa mga gusto mo karating doon, sumama, ay makipag-alam na kayo para alam ko rin kung anong aking gagawin para sa inyo. Yun naman pwedeng mag-commute na lang, papunta yung hindi makasabay sa umaga. Okay, hallelujah. So ngayon pong gabi mga kapatid, ay dadako tayo sa kasunod na bahagi, ang isang uri ng pagsamba na kinakasabigan ng tunay na umiibig sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang pagkakaloob. Si Brother Edgar ay meron sasabihin sa atin. Amen. Palamakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Salamat po sa ating po pastor. Amen! Hallelujah. Talaga po privilege lang po ang makatayo po dito. Amen! Amen. Sasamantalin ko po ang pagkakataong ito. Amen. At ako po ay nagagalak at nagpapasalamat puro sa ating Panginoon Diyos. Pakalwa tayo po ay nagkakalisa at sasama-sama sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Naalala ko po noon na ako po ay nasa lungsod pa ng San Pablo. Ako ay naatangan lagi sa ni Pastor Mayo. Ako po ay lumilikom ng offering plate. At sabi sa akin, Brad, ayusin mo, pakibilang na rin. At ako po ay nalulungkot sapagkat 20 na nga ang binigay. Busog pa, nakatupi pa, may larawan pa. Sana wala akong ganito ngayong gabi. Kapag tayo po'y magbibigay sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Sa San Pablo po yun, siguro baka nakalaya na sila. Amen? Hallelujah! Kaya sa panahon po natin ngayon, kapag tayo po ay mayroong pananalapit kuning itim, ito hindi na ibibilis tindahan. Lalo na yung mga coins, lalo na yung punik, hindi na tinatanggap sa tindahan ito.
Kaya naalala ko, nung ako ay nagsulong ng Kalatan, ngunit yung 500, sabi ko, pinipagtan mo ito kasi hindi ito tatanggapin sa akin. Kagamitin pinagtan. Mga kapatid, sa pangalan po ng ating pong Panginoon, dapat laging tama ang ating puso sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ano man po ang ating ginagawa, pagsamba, pag-awi, pagpupuri, ano man, at lalo na sa pagbibigay, dapat laging tama ang ating puso. Sapagkat nakikita dito po sa aklat ng Kronika, unang Kronika chapter 29 verse 9, ay nandito po ang si Haring David. Kung paano ginawa ni Haring David na ang kanyang kalipunan o kapisanan ay patuloy na gumawa sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. At ito po tinatawag ng templo. Amen? Hallelujah! Na dapat tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoon Diyos, huwag nating pabayaan ang bawat pagkakatipon. Gumawa po tayo ng tama ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Narito ang puso ni Haring David. Siya po'y nagalak sapagkat ang kanyang nasasakupan ay gumawa ng tama sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hindi mahalaga sa kanila ang ginto, hila, anma, sapagkat napakahalaga ang templo ng Diyos ay maging maayos. Ngayon pong gabi, hallelujah, kukunin ko po yung sinalita ni Pastor Ernie nung tayo lang siya po'y narito pa sa Bimborada, Pastor. Ang sabi ni Pastor Ernie, kung ako'y asin dito sa lipa at hindi pa kayo pinagpapala ng ating Panginoon, tanda ko po noon, siguro yung papalit sa akin kayo papapala ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, pinagpapala na po tayo ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat naalala ko nga po noon, ang gawain po noon sa isang kapatiran pupunta doon, araw ng ganito, Miyerkules, doon tayo magtitipon. Sa araw ng linggo, doon tayo magtitipon sa isang division. Nandun po kami sa garahe. Alam yan ni Pastor Ernie, na kapag umulan, lilipat, aayusin. Hindi talaga kalooban ng ating pong Panginoon. Sabi ni Pastor Ernie, hindi tayo mananatiling ganito. Kaya, mga kapatid, hindi na po tayo. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Rico, pwede po itong pagandahin ang ating lugar na ito. Amen? So, kailangan lang natin ng pagkakaisa ng ating puso. Amen? Hallelujah. So, sabi nga po rito, sa talatang chapter 29 ng unang Kronika, chapter 29, verse 9, nang magkagayay na galak ang bayan dahil sila'y handog na pusa sapagkat sila'y may dalisay na puso na naghahandog ng pusa sa Panginoon at si David naman ay hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Kaya mga kapatid, sa pangalan po ng ating pong Panginoon, hallelujah, tayo po'y magbibigay sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Huwag po tayong manghinayang. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong manghinayang. Doon tayo nga po'y wala pa sa gawain ng ating Panginoon. Kagaya ko noon, iginugugol ko lang ang aming pananalapit saan? Sa droga at pag-inom ng alak. Hindi po ako nanghihinayang, kinabukasan may utang pa dahil sa barkada. So mga kapatid, ang sabi po, paghahandog na may pusong dalisay, itong nais ng ating Panginoon ngayon pong gabi. Hallelujah. Sabi po ng Lucas chapter 6 verse 38, hallelujah, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Amen? Hallelujah. Kaya ibigay po natin ang pinakamabuti sa ating Panginoon Diyos. Amen? Upang ang Diyos ay malugod, ibigay po natin ang pinakamabuti para sa Diyos ngayong pong gabi. Magbibigay po tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang ilikom.
Ano po yung magbibigay sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Si Brother Arjun nga pala. Praise God, hallelujah. Tayo po ay sumadaling yumuko at tayo po'y mananalangin. Igalang po natin ang salitang pagbibigay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga pribilehiyo at pagkakataon na kami po ay muling makapagbibigay sa iyong banal na gawain, Panginoon. Ang aking pong dalangin, Panginoon, ang panalapin ito ay mga tao pa na iyong gagamitin sa iyong ubasan. Salamat po, Panginoon, at ang bawat isa na nagkaloob, konsente mo, Panginoon, ang kanila pong ibibigay, ibalik mo po ng maraming pang beses sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. May galak, may saya. Awitin po natin. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hiraptan, puso ay naglalako. May namin magsama at papuri para sa Diyos. Naangin ng puso, pinagpalagang lubos. Ato niya ay kapayapaan, ato niya ay nakalaman, ato niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino pagsamba ngayon gabi? Amen. Praise God. Hallelujah. Isa pa, palapakapalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Diyos ang magbalik po sa bawat isa na inyong pong pinagkaloob. Amen. Puri ng Diyos at bagong pangaral ng salita ng ating Panginoon, nangalagay ng ating pastor, mayroon po maghahandog ng awit, ang mga, kung may naghandog ng kabataan, ay may maghahandog naman ng mga magulang. Hallelujah. Pinaapangan niyo, matatandaan, magulangin. Hallelujah. Praise God. At palapakan natin ang Panginoon habang sila ay lumalapit. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Kinagagalak po namin na makapaghandog ng awit sa Panginoon. Kami po yung sinasabing hindi pa naman huli. Hanggat may lakas at hanggat kayang magbigay ng tinig sa Panginoon ay ibibigay po namin. Ang mensahe po ng awit nito, pakinggan nyo, sinasabi po sa mga awit 46:1 up to 3, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y manganib man. Kahit nasa dagat, bundok ay mabuwal. Kahit na mangalit yaw karagatan at ang mga burol, mayanig magimbal. Yun po ang sinasabi ng awiting ito. Katulad po ng isang inahin na pinoproteksyonan niya ng kanyang sa loob ng kanyang pakpak ang kanyang mga anak upang wag po madagit ng mga hayop na handang mga hayop na handang dumagit sa kanyang mga anak. Pinoproteksyonan po tayo ng Diyos. Ito po ang mensahe ng awiting ito. He hideth my soul. Ito po ang mensahe. Wonderful Savior of Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure upstream. He hideth my soul in the depth of the rock, that shadow
the sky. His perfect salvation is wonderful. I'll shout Hiding my soul in the cleft of the rock, that shadows thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand, and covers me there with His Parang gusto pang bumisit. Parang gusto pang bumisit. Dito na yung microphone. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Napakasarap ng lingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. At ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah. Huwag natin patagalin sapagkat alam ko, sabi kayo na karinig ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At mapalad tayo sapagkat ito ang ating pastor na kasama natin hanggang ngayong gabi. Amen. At muli ay pagpapalain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pangaral na paladaanin sa Kanya. Palapakan natin ang Panginoon. Malapit ang ating pastor. Pastor Henry. Amen. Praise God. Maraming salamat. At narito pa rin kayo ngayong gabi. Hindi niyo pinagsawaan ng mukha sa inyong harapan. Amen. Hallelujah. May request lang ako sa sunod na pagkakanta yung mga magulangin. Si Brother Dodong pumakit ng microphone. Hallelujah. Request ko na Brother Dodong. May isang taong ka pang mag-practice. Hallelujah. So, salamat sa inyo lahat. Ano to kasi ito ay okay na nga sa nag-enjoy talaga ako, kaya pasensya na kayo. Ako talaga may ilang mangaral, 40 minutes lang pinakamahaba, pero dito, 1 oras at saka 40 minutes. Kaya pasensya na, bakit ganun, bakit karating nyo? Hindi ako naubusan na sasabihin. Pero sikapin ko ngayong gabi na mas maikli kasi biyahe pa tayo, baka kayo ay antukin na nasalita ng Panginoon. Pangarap ko kagabi patungkol sa let the fire full again. And all? Ano kanta? All? Naka-online pala ako. Sorry po. Muling bumaba ang apoy na galing sa Diyos. At yung pangarap kanilang kumbaga, the powerful kingdom. Gusto natin matili doon, maranasan yun, at tinalaman ng pangaral na yung gabi, at tinisip ko kasi nagulat ako. Ano kaya sabihin ni Brother Edgar na yung gabi? Nag-aalala ko. Habang nakikinig ako, okay. Salamat, may spirito siya ng Diyos guys ako. Kaya yung kanyang pangaral, yung kanyang pagkahamot, may kinalaman din sa pangaral. Kaya ako nagugulat, wala kahagabi, kanina umaga, ngayong gabi ay ang mga pangaral ay mayroong confirmation. Meron tinatawag na pagpapatibay na dapat ito yung aking pong ipangaral. So bago lahat, muli maraming salamat sa inyo lahat. Nag-invite po ako dito para nakakainit po rin ang isang taon para muli mangaral po sa lugar na ito. At gusto ko na makita ang umawak si Brother Dodong ng microphone. Joke lang. Kakampi ko yan. Love you, son. Hallelujah. Kaya salita ng Diyos, aklat ng Lucas, chapter 13, verse 10 hanggang 17.
Hindi ko lang kung kayo po ay nakinig ng pangangaral sa Mensahe sa ikalawang gabi ng Mensahe sa Santa Lucia, Ilocos Sur, ay ini-impress ako na ito ang aking gabi ipangaral ngayong gabi na ako'y mangaral dito lang nakaraang huling linggo sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Hindi ko makalimutan yung kinain namin doon, sisig na talong po sa nakapagin natin ang sisig na talong. Hindi pa. Okay, praise God. Okay, Lucas 10, chapter 13, verse 10 to 17, ganito yung sabi, siya ay nagtuturo ang ating Panginoong Jesus sa mga sinagoga ng araw ng Sabat at kahit isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang makita ni Jesus ay kanyang tinawag at sinabi sa kanya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. At ipinatong ng kanyang mga kamay sa kanya at pagdakas siya ay naunat. At niluwalhati niya ang Diyos at ang pinuno sa sinagoga dala ng kagalitan sapagkat siya nagpagaling ng Sabat ay sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na tao ay dapat magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan, magsiparito kayo at kayo pagagalingin. Huwag sa araw ng Sabat. Katapot sinagot ng Panginoon, siya ng Panginoon sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban at itinilalabas upang painumin? At ang babae nito ang anak ni Abraham. Tinalian ni Satanas narito sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat? Samantala sinasabi ng mga bagay ito'y nangapahiya ang lahat ng kanyang kaalik at nangagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa dalita yung ikot ng lalaki. Ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Sa paikitisan ng banal na Espiritu, dumudulog kami sa lahat, luklukan na yung awa at hiniling po namin ang banal mong Espiritu, makasama ka namin sa aming kalapitnaan. Ang banal na Espiritu, personal na ministeryo at mangusap sa bawat may pandinig na nipakikinig ngayong gabi at sa mga nakikinig online, mangusap ka po sa kanila. Sawayin mo po ang gawa ng kaaway o pagong makagambala sa nais mong gawin. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong binasa ay naganap ang isang himala sa lugar po ng sinagoga. Synagogue. Hindi mo lang itanong ano po ang kaibahan ng templo ng Diyos at sinagoga sa bagong tipan sa panahon ni Kristo. Ang templo po ay iisa lang. Ito po yung itinayo ni Haring Solomon. Pag sinabing templo ng Diyos, isa yung tinutukoy doon, ang templong itinayo ni Haring Solomon. Pag sinabing sinagoga, kahit saan pwede ka makakita ng sinagoga. Ngayon, ang kaibahan ng templo at saka ng sinagoga, sa templo, may tinatawag na mga musical instrument, may mga paghahandog ng mga hayop para sa Diyos. Samantalang sa sinagoga, walang awitan, walang pong paghahandog ng hayop. Pero sinagoga, ang naroon po doon ay tinatawag na center of worship. Doon sila sumasamba at higit sa lahat, doon sila nakikinig ng salita ng Diyos. So yung similarity, yung pagkakapareho ng templo ng Diyos at ng sinagoga, ay isa po ang pagkakapareho nito, lugar ng pagsamba sa Diyos. Lugar ng pagkinig ng salita ng ating pong Panginoon. Gusto ko itong banggitin sapagkat pag binasa niyo lumang tipan hanggang bagong tipan, lahat ng mga lalaki, babae, na gumawa ng dakilang kasaysayan, gumawa ng mga kapangyarihang gawa, mayroon pong kinalaman ang kanilang pagpapahalaga sa tahanan ng Diyos. Katulad po ni Samuel, isa sa pinakapangunahing propeta sa mga Sunday schooler, piniliwanag, si Samuel ang isa sa tinatawag na major prophet sa lumang tipan. At si Samuel ay tumira sa tahanan ng Diyos. Sa gabi, na tinawag na lalaking malapit sa puso ng Panginoon, grabe ang kanyang pagpapahalaga sa tahanan ng Diyos.
Sa aklat ng awit 122 verse 1 and 2, sabi ni David, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Ang mga paa natin ay magsisitayo sa loob ng iyong pintuang bayan o Jerusalem. Sabi ni David, napakalaking katuwa sa puso ko na sabi, tayo na sa tahanan ng Diyos. At maging sabi nga, kahit ako ay usher na lang. Sa aklat ng awit 84 verse 11, dito sabi, sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tanging tanod pinto sa bahay ng aking Diyos at tumahan sa mga totay sa tumahan sa tolda ng kasamaan. Sabi niya rin David, mas maugit pa at mabuti pa sa akin, magkataging tanod pinto na lang ako, asya na lang ako, kaysa ako'y tumirang kasama ng mga masama. Ito si Samuel, ito si David, at marami pa mga propeta, lalong-lalo ng Panginoon Kristo, nakikita mo dito yung kanyang pagmamahal sa tahanan ng Diyos. John chapter 2 verse 17, amen, nung makita niya na ang tahanan ng Diyos ay pinagkakaroon ng palitan ng pera, may mga nagbebenta ng hayop, nagkaroon ng damdamin si Jesus Christ na kanyang itinumba ang mga lamesa, napalitan ng mga pera, at kanyang pinakawalan ang mga hayop, ang mga kalapati, mga bato-bato. At sabi ito ay kanyang sinabi, alisin ninyo ang mga bagay ito, huwag niyong gamitin bahay tulisan ang bahay panalanginan. So nakita natin dito, mga great men, mga Panginoon Kristo ay nagpahalaga sa tahanan ng Diyos. Kaya doon ko kukunin ang paksang ito, valuing the house of God. Ang pagpapahalaga sa tahanan ng Diyos. Tatlong katotohanan ang aking pagkaisdalhin patungkol sa paksang ito. Dahil nakita mo si Tatang binasa, ang babaeng 18 taong may sakit ay nakatanggap ng kagalingan sa tahanan ng ating Panginoon Diyos. So tingnan po natin unang-una, the faithfulness of the widow. O ng babae ito, ang katapatan niya. Para sa kanya, hindi madali ang pumunta sa bahay panalanginan o bahay panambahan. Kasi sabi ito, baluktot. Ano ng baluktot? Katawan ng baluktot. Sabi, hindi makauna. So, ilarawan natin, baluktot. Yeah, baluktot, hindi makauna. Hindi siya kuba, baluktot talaga. Ang pumunta sa tahanan ng Diyos, hindi madali. Wala namang doong taxi, walang tricycle. Ang sasakyan, asno o kay kamelyo. Isang kuba na babae, isang baluktot, paano kakasakay isang asno? Ang hirap. Pag sabay ka pa sa kamelyo na mayroong bukol sa likod, lalong hirapan. Siguro nakayakap pa na sa likod. Batok ng isang hayop. Yung means of transportation, hindi madali sa kanya pumunta sa tahanan ng Panginoon. Kung siya maglalakad, ay lalo napakahirap. Halimbawa, subukan natin si Brother Jason, paglakarin natin, nakabaluktot mula dito, hanggang doon lang sa GB Lontok. Maglakad ka dito, Jason, maglakad. Baka hindi ka pa nakapasit. Gusto mo masakit. So gusto ko nalaman sa inyo mga kapatid kung gaano kahirap para sa babaeng ito ang pumunta sa tahanan ng Diyos. Ano ba pumunta sa sinagoga? Wala namang invitation na healing crusade na pwede kang gumaling. At walang kasaysayan sa kasaysayan ng Israel na may pinagaling sa sinagoga o sa templo ng Diyos. Walang tala. Walang listahan na may mga sakit na pinagaling sa sinagoga o sa templo ng Diyos. Pero bakit ito, 18 taon matyaga, tapat na pupunta sa tahanan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ang dahilan lang po bakit siya pumunta sa tahanan po, gusto niya sumamba sa Diyos at gusto niya makinig ng salita ng Diyos. Yun lang. Amen? Wala siyang pwedeng asahan. Pero sa loob ng kabilang ganitong kalagayan, pinili pa rin ang pumunta sa tahanan ng Panginoon. Siya ay tanging matapat na pumunta sa tahanan dahil mahalaga sa kanya ang tahanan ng Diyos. Kaya di hamon sa iyo sa akin ngayong gabi
napakalagahan natin ang tahanan ng ating pong Panginoon Diyos upang sumamba sa Kanya at makinig ng Kanyang salita. Ako'y nahamon sa mag-asawang bulag sa Kalawag na minister ng yung Pastor Rico Balada. Parang yung bulag yun. Yung lalaki bulag. Yung babae bulag. Eh kung sila nakalimutan, masayahin yung bulag na yun. Masayahin. Bulag na, masayahin pa. Hindi mo kalimutan ang linya ng kanyang salita. Alam mo, Pastor, sabi ko sa kanya, paano kayo nagkakilala ni Sister? Eh, pareho kayong bulag. Sabi niya, Pastor, ang ganito sabi niya, amen. Ang sabi niya ay ganito, kami ay na-love at first sight. Sila ay na-love at first sight. Paano mo na-love at first sight kami? Grabe. Masayahin talaga siya, love at first sight. Eh, paano mo na love at first sight? Nga, Pastor, ang first date namin ay blind date sa silihan. Blind date sa silihan. Napakasama sayahin ng mag-asawa rito. Alam mo mga kapatid, mahal nila ang tahanan ng Diyos. Hanggang sa sugdulan, doon na sila tumira sa tabi ng tahanan ng Diyos. At may nag-offer ng malaking sure sa pagkatrabaho nila mag-reference. Hindi na sila sa mayamang paaralan. Susunod sila more than 20,000 monthly sila mag-asawa. Laking pera na. Pero tinanggihan ito ng mag-asawa nila, mawawala kami sa tahanan ng Diyos. Kaya tinanggihan nila ang more than 20,000 sa pagkasawa nilang puso, napaka-importante ng tahanan ng ating Panginoon Diyos. Ayaw nilang ma-miss ang tahanan ng ating pong Panginoon. Pero malungkot, maraming Kristiyano ngayon, ipagpapalit ng tahanan ng Diyos, kapalit ng pakinabang sa tindahan, hanap buhay, ipagpapalit sa kasiyahan, ipagpapalit sa kasalanan, ipagpapalit sa kalayawan. Pero ngayon pong gabi na magkasunang puntos, ang babaeng ito, 18 years na hindi nakakaunat, walang inaasahan, pero matapat na pumupunta sa tahanan ng Diyos. Ano ating dahilan para hindi pumunta sa tahanan ng Diyos? Hindi ko makalimutan 1986, bago-bago pa akong umaattend. Sabi ng aking pastor, bakit nung hindi pa tayo mananampalataya, ang galing natin gumawa ng paraan. Ang uso kasi nun, sayawan. Amen? Kaya kapag may birthday yan, kahit hindi imbitado, pupuntahan. Pag may kasalan, may binyagan. No? Kapag mayroong okasyon, ano ba sabihin sakit ng ulo? Mawawala din yan pag naroon na. Ano sabihin may lagnat? Sabihin na, hindi, gagaling ako kapag naroon na sa kasalan at birthday yan. Pag walang pamasahe, gagawa ng paraan. Magnanakaw ng manok at magbebenta. No? Namangupit. Ibig sabihin, nung una, hindi pa mananampalataya, gusto pumunta sa gawain hindi baka Diyos, dahil gusto nila, gagawa sila ng paraan. At totoo nga naman, ako'y elementary, meron sa blackboard. Hindi katulad ngayon. Ang mga nasa school, yung mga monitor na lang. Sa amin yun, itaas ng blackboard, pinakalagay doon dito makalimutan. If there is a will, there is a way. Kapag may gusto, may paraan. Pero kapag ayaw, napakaraming dahilan. Amen? At ang bahay ito mga kapatid, gusto niya pumunta sa tahanan ng Diyos, kaya lagi siya may paraan. Pero may Kristiyano ngayon, sana wala sa lipa, ayaw mo sa tahanan ng Diyos, ang daming dahilan. May customer, hinalabnan, walang gabantay sa bata, nako, kawawa yung bata, hindi nakapagkumpay kahapon. Ang daming dahilan. Pero, hamunin tayo ng babae ito, 18 years. Hindi konbinyente. Hindi magaling pagpunta. Walang inaasahan. Sasamba lang siya at makikinig ng salita ng ating kong Panginoong Jesus. Amen? Meron po isang babaeng bulag na magsin ng isang elder ng church, hindi siya nawawala sa pagsamba. Kaya sa araw, nilapitan ito ng elder ng church, sabi niya, Nanay,
Bulag po kayo. Wala kayong nakikita simbahan. Bakit patuloy pa rin kayong dumadalo at sumasamba? Sabi ng babae, hindi ko man nakikita si Jesus sa simbahan, pero ako naniniwala, kita ako ni Jesus. At ayaw ko pag nag-roll call, ay mawala ang pangalan ko. Amen? Ayaw niya na kapag nagtawag ka sa mga pangalan, ano? Sinong gusto mong gamitin yung pangalan? Tawag na lang, baka magkakisuran pa. Amen? Pag nag-roll call ang Panginoon, mag-rapture na, isa tayo. Nakasi ganito, wala po. Tara na, maiwan na lang yan. Hayaan mo na lang sumunod. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, pag-ipuntahan, Pastor, susunod na lang po ako. Sabi po, kung ugali lagi ka susunod ha. Sa rapture, walang pwedeng sumunod. Iwan ka talaga. Amen? Kaya, hanggang sa atin ang katapatan ng babae nito pagpunta sa tahanan ng Diyos. Paano siya magpahalaga sa tahanan ng Diyos? Ikalawa natin pag-usapan, Jesus is in the house of the Lord. Ang Panginoon sa Kristo na sa tahanan ng ating Panginoon, isa sa pinakamalagang katangian ng Panginoon ay laging pumunta sa tahanan ng Diyos. Meron tala sa Biblia na ang kanyang mga magulang ay nagpunta sa isang pagsamba sa Jerusalem. Pag-uwi nila, wala si Jesus. Edad ni Jesus ay 13 years old. Kaya naman sa mga kaibigan kamag-anak, wala. Kaya muli siya bumalik sa Jerusalem at hinanap at natagpuan nila sa templo na nagtuturo sa hitanan ng Diyos. Ano sabi ni Maria? Anak, bakit mo kami ginaganito? Nahirapan kami ng paghahanap sa iyo. Bakit mo ginawa sa amin ng ganyan? Sabi ni Jesus, hindi nyo nababasa na ng kasulatan, dapat akong manatili palagi sa tahanan ng aking Ama. Kaya ang ating Panginoon, mga kapayunod, na dapat akong naging nasa tahanan ng aking Ama, ay pinatuloy niya every time na darating ang araw ng Sabat, naroon ang Panginoon Kristo, at ang babaeng ito ay nakatanggap ng kagalingan. Pag-usapan natin kung sino si Jesus na lagi nasa tahanan ng Panginoon. Unang-una, si Jesus ay isang omniscient God. Ano ibig sabihin ng omniscient God? Nababasa niya ang laman ng isipan at naramdaman ng puso ng isang tao. Alam ng Panginoon. Nakikita niyo ang Panginoon. Hindi lang ating panlabastan niyo ang nakiliting ng Panginoon, kundi ang ating inner needs. Yung panloob na pangailangan natin, nakikita ng Panginoon. Ating inner desires, yung ating po mga saloobin, yung ating po mga longings, yung ating po mga hinahanap ng ating buhay, ay alam na alam ng Panginoon. So ngayong gabi, pag tayo mo pagkatahanan ng Diyos, ano man ang nagaganap sa iyong buhay, alam na alam ito ng Panginoong Jesus. Maaari na mapansin mo na hindi ka nararamdaman ni Pastor ang iyong nalalaman ng kalagayan, dahil ka nagsasalita para malalaman ni Pastor. Bakit di alam ng mga kapatid ko sa pananampalataya kung ano yung nagaganap ng paglalaban sa puso na papahirap ng iyong kalooban. Sabi nga, you may be unnoticed, you may be unrecognized ng mga tao sa bahay panambahan, pero ang Panginoon Kristo ay kitang-kita niya ang nangyayari sa iyong buhay. Mahal dumadaan ka sa natawag na hard times, mga panahon na wala ka mapagsabihan. Meron ka mga pangit na naranasan na hindi takot ka magsalita sa iyong ama, takot ka magsalita sa iyong ina, takot ka magsalita sa iyong best BFF, best friend forever. Amen? Meron ka natawag na unspeakable struggle. Wala ka mapagsabihan. Wala kang maghinga ng sama ng loob sapagkat ayaw mong malaman nila ang nangyayari sa iyong buhay. Pinapahirapan ka ng iyong mga nakaraan, mga kabiguan sa buhay mo, mga shames o mga pagkapahiya. Amen? O marahil, inabuso ka ng bata ka pa. O marahil nakarin ka ng mga salita hanggang ngayon ay dinadamdam mo pa 10 years ago, 15 years ago, naramdaman mo ba ang hapdi at sakit na narinig mo sa mga taong malalapit sa iyong puso? Naabuso ka. Amen? Yan naman ang masandali.
parang ayaw mo na mabuhay kahit ikaw ay sumisimba. Dahil na ka mapagsabihan. Sabi ko sa inyo mga kapatid, alam ni Jesus ang nangyayari sa buhay. Alam ng Panginoon ang mga weaknesses mo. Alam ng Panginoon yung mga design ng iyong puso. Amen? Alam lahat ito ng ating pong Panginoong Jesus. Meron pong isang kwento sa Biblia, sa aklat ng Mateo chapter 17, verse 24 to 27, patungkol sa buhay ni Pedro, nakatanggap siya na kalilitong tanong na hindi niya masagot-sagot. Basahin natin ang Mateo chapter 17, verse 24 to 27. Pagdating nila sa Capernaum, silapit kay Pedro mga manniningil ng kalahating siklo. At nagsabi, hindi baga nagbabayar ang inyong guro ang kalahating siklo? Sinabi niya, oo, at ako nga sa bahay. Pinamuna siya ni Jesus na nagsasabi, ano akala mo, Simon, ang mga hari sa lupa, kanino baga sila naniningil ng kabayaran ng buwis sa kanilang mga anak baga o sa nangaiiba? At nasabi niya, sa nangaiiba, sinabi sa kanya, kung kayo'y hindi nagbabayad ang mga anak na dapat makakakitsurang tayo nila, pumarong ka sa dagat, ihulog mo ang kawin, kunin mo unang isang lumitaw at pagkain mo, kamo na ang kanyang bibig mo, so kung ang isang siklo, kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin sa iyo. Sa batas ng Israel, bawat lalaki kung edad ng 20 years old pataas ay nagbubuwis ng kalating siklo sa templo ng Diyos. Ilaraw natin ang senaryo. Si Jesus ay nasa loob ng bahay, nangangaral siya sa mga ilang alagad at ilang mga gusto makinig nasa loob ng Panginoon. Hindi ko alam kung bakit si Pedro merong kawain kung saan naroon, nasa labas, sa tabi ng dagat. Siguro sa sightseeing, ganda ng dagat. Pero kaya, may dating kaya ng isda ngayon. Kasi may isda siya. May dating kaya. Hahangin kaya. Babagyo kaya. Yung problema nito, may gawain si Jesus sa loob ng bahay, si Pedro naman, ibang iniisip sa tabi ng dagat, hanggang ma-encounter niya ang mga maniningil ng buwis. Sabi niya, Pedro, nagbabayad ng tragis ng guro mo? Si Pedro sumagot, oo! Pero pagkaralan yung katangan ni Pedro, si Pedro ay biglain. Hindi agad ito nag-iisip niya, oo! Pero sabi niya, oo! Masunod, nagbabayad nga ba? Pero si Pedro, sumasabi niya, oo! Pero siya, babayad kayo? Kaya kumulot na lang naman. Inaalala niyo yung mga pangaral ni Jesus Christ, katapata, pagsusunod. Sabi, tanong niya, paano nga kaya si Jesus Christ? Nakalating siklo, hindi ko nakita eh. Ano ganda kay Pedro, kasi nalilito, katulad tanong ko, sa bungang kilay, pumasok pa sa naroon ng Panginoon. Halimbawa, narito ka po si Jesus Christ. Nandiyan sila yung mga apostol, si apostol na ganito yan, yung mga apostol yan, apostol pa po. Pagpasok Pedro sa Pedro, sabi niya, Pedro, sa paglalagay mo, sino dapat magbayad ng kalahating siklo? Yung ibang tao o yung anak? Sabi niya, si Pedro sa pintuan, hindi pa nakakaupo. Pero ikaw dapat magbayad ng kalahating siklo yung ibang tao. Sabi ni Jesus Christ, sa mga tuwid, ang anak hindi dapat magbayad. Kaya meron akong dahilan para wag magbayad. Ibig sabihin, alam ni Jesus ang bumubulo sa isipan ni Pedro. Si Jesus Christ sa sunod ng bahay, si Pedro nasa tabing dagat, at alam ni Jesus ang nangyayari kay Pedro sa tabing dagat. Kaya hindi pa siya nagpapasok pa sa templo. Pedro, sino dapat magbayad ng kalahating siklo? Anak ko na iba. Di ba ako, pwede ba ako? Hindi na ako parang magbayad. Kaya lang, baka mag-isip sila, sige na, punta ka sa dagat. Yung unang isang lumitaw, ibayad mo, kalahati sa akin, yung kalahati sa iyo. So, ibig sabihin mga kapatid, paano si Pedro ay nag-backslide? Tagtampo, nalito, at hindi siya nagpasya, magpatuloy na pumunta sa tahanan ng Diyos. Itong guru ko, grabe nito. Sabi mo, tapat, ito, pinagaban. Yoko na, pastita ako, lockout na ako. Pero maganda kay Pedro, kahit sa tubong ang kilay, kahit nalilito, kahit duda na siya, pumunta pa rin siya sa kinaroroonan ni Kristo. Mga kapatid, ang hamon, there are times sa buhay mo, may mangyayari sa buhay mo nakapagpakal dito. Dadatnan ka na maraming katanungan na bakit ganito, bakit ganoon, bakit ganoon, bakit ganito.
Pero ang hamon ngayon, hindi katulad ni Pedro, kahit naririto ka, kahit marami kang tanong, huwag kang mag-walk out palayo kay Kristo. Kahit naririto ka pa, pumunta ka pa rin sa tahanan ng ating pong Panginoon sa Kristo. Sa kinaroroonan ng ating pong Panginoon sa Kristo. Dahil hindi ka susumbatan ng ating Panginoong Jesus. Nais ang Panginoon, tulungan ka sa iyong mga katanungan, sa mga bagay na papel sa iyong buhay. Nais ang Panginoon, tulungan ka, hindi para sumbatan. Ako na sa Candelaria, maraming mga bagong ligtas, grasya ng Panginoon. Na ang Diyos, gumagawa ng maraming himala, may mga bagong ligtas, meron siya magtitinda sa palengke, na kahit siya kulot ang buhok, hindi makapal ang kaunti ang dati, bago pa sa church, bago pa lang yan. Pumapasok ko lang sa palengke, nakangiti na yan. Hanggang sa pagkupo, hanggang sa pakikinig, hanggang sa pagkakinig, nakangiti. Isang araw, umaten, Merkulis ng gabi, tahimik. Ano yung pagkasabi ko? Ano nangyari? Hindi nagsasalita, hindi umiimik, hindi umiingit. So, kung nangyari sa bagay ito? Umupo, tahimik, katingin sa akin. Pata sa gawain, bago ko makamuspul nito, nakaalis na, walang kakiti-ngiti. Kasi kubakin niyo. Sa kapatid ng umaga, ang nalangin ako, Lord, bigyan ako ng mensahe para sa linggo ng gabi. Nagbigay. Kaya mga pastor, hindi talaga na gossip na anong mensahe dapat ipapangaral. Nagpupuwet yung pastor, na nalangin ng pastor, ang dapat ipangaral. Ang totoo nito, itong iPad ito, naglalaman ito ng mahigit 1,200 na mga pangangaral. Pero pinipili kong hingin anong pangaral, dapat ko yung pangaral na yung gabi. So, binigyan ako ng Sabado ng pangaral na dapat yung pangaral. At yun siya nakagandalin ko nung umaga dahil marami ng tinda eh. Bago pa lang, hindi sa pipisyo yung partiyan at mga tinda. Kaya hindi ko lang gawin tumalo. Hindi naman nakaimik, hindi naman langiti. Kasi mamot, ano mo pasunahan? Diyan sa unpo nila na, doon ako, kakanon din. Hindi pangaral na ako. Text pa lang, buksan na sa aklat ng mga awit, chapter ganito, nung ganyan ba sa akin? Pagpunta ko lang, makangiti kasi, masaya na. Unang puntos, ikalawang puntos, ikatlong puntos, tatlong tuwan-tuwa na siya. Pagkatapos sa pangaral, sa dalawang pastor, salamat talaga. Bakit ang nangyari? Nasagot na yung tanong ko. Bakit ang tanong ko, pastor, ka pa nag-iinip? Hindi ko talaga, hindi namin pa nag-iinip ko, nahirapan ako. Pero ngayong gabi, pastor, nasagot lahat ang katanungan ko sa panaginip ang nangangaral ka. So, sabi ko, hindi ko alam kung anong tanong mo sa buhay mo. Pero alam naman sa Kristo ang gumugulo sa buhay mo. At sa kanya kasi nalilito, kasi nahihirapan, nag-i-struggle, pinilit pa niya pumunta sa tahanan ng Diyos at ang panglamay panahon upang sagutin ang lahat ng mga katanungan. Alam niyo mga minamahal kapatid, hindi pa ako nakatakas ng maraming tanong sa buhay. Disciple, pastor, amen, hindi ako nakatakas sa struggle, yung inner struggle, na pinahirapan, narilito, umiiyak, nakasaktan. Pero kahit ganun, kaya sa buhay ko, patuloy ko pumupunta sa tahanan ng Diyos. Kahit kumisan para wala akong ganang umawi, kahit kumisan para wala akong ganang manalangin, kahit kumisan para wala akong ganang makinig, pipilitin ko sarili ko pumunta sa tahanan ng Diyos. Amen? At kung ko naranasan, pinagagaling ng Panginoon yung puso ko. Pinalalakas ako ng Panginoon. Binubuksan sa aking isipan ng pangunawa ko maraming mga bagay. Amen? Kaya yung mga kapatid, sa tahanan din ng Diyos, dito ko nakita ang mga notable, mga kamanghamanghang himala na ginawa ng Panginoon ay sa tahanan ng Diyos ko po nakita. Nasa kandihan pa rin kami isang lalaking hindi nakakalakad sa loob ng 3 taon. Tumigas na yung kanyang tuhod. 3 taon. Dito na sa church linggo ng gabi. Amen? At katakarga ng kanyang anak na lalaki, umupo sa unahan. May nanalangin po ako sa katasagawan ng anak ko sa may karamdaman. Pinag-pray sa upuan. Maraming mga may sakit, pinag-pray ko. Pagkatapos, sige po, tato'y tapos na. May ganun akong iba, mamaya, nag-iingay ang Diyos, may umiiyakan, may nagpupuri. Pag ano nangyari? Yung lalaking yun, 3 taon hindi nakakalakad, ay naglalakad na, paikot-ikot na sa loob ng simbahan ng ating Panginoon.
Napakarami mga himila na nakaraan lang sa rumblon, na aksidente, vehicular accident, yung kanyang tuhod durog. Sa vehicular accident, kaya meron pong stainless dito. Hindi siya nakakaliko, hindi na ibalong po. Nasaklay. Unang gabi ng aral ako, 3 gabi ng aral, doon siya. Amen. Parang, sa di ko walang nangyari. Pero 2 linggo, pag-uwi ko ng Lucena report, kaya pastor, nagpa-check up yung lalaki na aksidente ng motor, gulat na gulat ang doktor. Walang nakitang lamat ang kanyang tuhod. Pinagaling ng ating pong Panginoon Jesus. Amen. Sa tangan ng panganakita ko, mahabang chapel natin. Ito lang taon ito, mahabang chapel natin. At dahil ulit dumating na sa lingkurang upuan, bisita, papatanggap sa Panginoon pumunta. Ang hirap. Tumanggap. Katawag patanggap, hindi pa ka nanalangin. Tumayo. Paano mo lang nangyari? Direct-direksyon ang lakad, pauwi. Kulang ako sabi mga kapatid, ang daming makahimalang nangyari kagaman dahil sa tahanan ng Diyos. Sa tahanan ng Diyos, dito ko po naranasan, ako'y mapuspos ng banal na Espiritu. Dito ko natanggap ang kalakasan na galing sa Panginoon. Dito ko tinulungan ng Panginoon maging maayos sa pananalita, bigyan ako ng karunungan, makita ko aking destiny, nakita ko ang aking asawa. Amen. Naging pastor ako sa tahanan ng ating pong Panginoon Diyos. Siya sabi nga, hindi mo pwedeng ilayo ang tahanan ng Diyos sa iyong magandang destiny. Meron pa isang kwento sa Biblia. Unang Samuel chapter 19 verse 18 to 24, dumating sa tagpo ni Haring David na siya ay inuusig ni Haring sa kulubang si Puy Patalin. Walang magawa sa David kundi tumakas. Hinahabol siya sa ulit, Haring Saul para patayin. Pero si David ay mayroong isang magandang talagang pinuntahan at walang iba kundi ang Nahot. Ang Nahot pwede sa mataas na lugar na kung saan dito nakatira ang mga propeta, nandun din Samuel at nandun ang presensya ng Diyos. Batayin natin, unang Samuel chapter 19 verse 18 to 24. Si David ngayon tumakas at tumahan at napunong kay Samuel sa Rama at isinaysay sa kanya lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. At siya at si Samuel yumaw tumahan sa Nahot at nasisikay sa kung sasabi na si David ay nasa Nahot sa Rama. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. At ang kanyang makita ang pulutong ng mga propeta na nanguhula. At si Samuel tumatay yung pinakapangulo sa kanila. Ang Espiritu si dumating din sa mga sugo ni Saul. Sila naman ay nanganghula. At nang may sinisip kay Saul, sinagsugo ng iba pa mga sugo. At sila man ay nanghula din. At si Saul ay nagsugo ulit ng mga sugo na ikatatlo. At sila ay nanghula din. Na magkagay nagparoon din naman si Sarama. Si Saul na pumunta. At dumating sa dakilang balon na nasa suko at tumanong at nagsabi sa tawag si Samuel si David at sinabi na isang tao siya nasa Nahot sa Rama at sinapondo sa Nahot sa Rama at ang Espiritu ng Diyos dumating din sa kanya at siya nagpatuloy ng hula hanggang sa siya dumating sa Nahot sa Rama siya rin naman naghubad ng kanyang mga suot siya naman ay nanghula sa harap ni Samuel at dahil naghubad sa buong araw yaon at ang buong gabi yaon kahit ka nasasabi pati ba si Saul ay nasa gitna ng mga propeta. So ating nakikita, ang promotor, ang pangunahing problema ni David na si Saul, na umahabol sa kanyang upang patayin at ipunin ang kanyang buhay, nagpadala ng unang advance party ng datakip kay Jesus, ay kay David. Kaya pag ang Nahot sa Rama, ito po yung lugar na tahanan ng Diyos. High place, at yung mga propeta. Amen. Nang pumunta sa tahanan ng Panginoon, yung ipinadala ni Saul, hindi na tupad yung kanilang gagawin pagtakip at paghuli kay David. Silang lahat ay napuspos na Espiritu Santo. Ang tabalita, yung unang sugo mo, Haring Saul, nagsalita din sa wika. Ano pa rin sa ikalawang grupo ba? Nagsalita din sa wika. Kaya pa rin si Saul, ikatlong grupo naman, nagdadala niya, napuspos din ang Espiritu Santo. Hindi manaig sa tahanan ng Diyos. Sabi ni Saul, ako na! O mga kwento sa pelikula, ang hina ninyo! Isa lang kukunin, hindi ba makuha-kuha? Ako na pupunta! Kaya pagpunta niya sa Nahot, siya nang din, ay napuspos sa Espiritu Santo. Ang promotor ng problema,
inilalaig sa tahanan ng ating pong Panginoon. Ang problema, si David, naranasan at nakita niya ang proteksyon ng Diyos habang sa tahanan ng Panginoon. Umalis pa rin. Isunod nyo yung mga talatang kasunod na kita nyo doon. Pagkatapos umalis ni David sa Nahor, lahat ng kanyang lugar na puntahan ay nagkakaroon ng trahedya, napapahamak, pinapatay. Dumating pinakaw niya sa David na si David na pinagsisigawan ng mga tao na si Saul tumatay ng libo-libo, pero si David ay laksa-laksa. Kinatakutan ng kaaway, pero si David pumunta sa kampong ng kaaway para makatakas kay Saul. Nakunwari sila ulo. Yung laway, pinatulo sa balbas, nagduling-dulingan, nadugoy sa mga pader, na malaman siya ay nakilala sila ng mga tao sa lugar na yun, nagkunwari siya si Raulo, nagugubuhin para siya makatakas kay Saul. Isipin niya, naranasan niya ang makapangyarihan gawa ng Diyos sa tahanan ng Panginoon, umalis pa rin siya. At sa kanyang pag-alis, ipinaba niya ang kanyang pagkatapos. Bumaba kayong dangal, isip mo pinagpipitaganan pagkatapos, may kita mo pa na silang dudulit-dulitan. Pero makita mo si Pastor Rico, halimbawa, si Pastor Rico, gwapong-gwapo, so may kita mo na step? No. Step? Kakatuwain siya, grabe naman si Pastor, magtatla na ng step. Wala sa tinik. Hindi kayo masisiyahan, kakapinwali Pastor Rico yan. Dahil nagalang-galang si Pastor Rico, magpapaawin. Nakikita niyo gumagawa namin. Alam niyo ito nangyari kay David. Tanyag, sikat sa Israel, tanyag, sikat sa kanyang kaaway. Pinagdudulong-dulingan. Para naman makatakas kay Saul. Bakit nangyari lahat na mabababang kalagayan? Dahil sa kabila ng kanyang naranasan, ang proteksyon, provision, pagpapala na sa kanyang tahanan ng Panginoon, umalis pa rin siya. Nakita ko yan sa napakarami man ng paterno Church. Pagkatapos na sinabi makaranas ang pagkilos ng Diyos, umalis pa rin sa church. Grabe, anong yan, naahabot ako ng awa ako. Amen? Kaya, yan ang ikalawa. Si Jesus ay nasa tahanan ng ating. Sikat doon sa aking pagkatapos, ipinaglalaban ni Jesus ang katagpuin ang pangkailangan natin. Jesus is contending to meet your needs, spiritual needs and physical needs. Talagyan natin ang teksto, bawal, anong batas ng mga Judaism? Walang gagawa sa araw ng Sabat. Grabe sila sa batas. Kaya si Jesus kasi magpagaling at magpalaya ng babaeng 18 taong baluktot. Pinalaya ni Jesus na galing ang mga pinuno ng reliyon. Pero walang pakialam si Jesus sa sabihin ng tao. Dahil mas malaga sa kanya, katagpuin ang pangangailangan niya. Ipinaglalaban niya ang kanyang habag at awang para sa iyo. Ang malaga kay Jesus Christ, kapakanan mo personal. Ang sabi ng Hebreo, chapter 4, verse 14 to 16. Yamang tayo mayroong isang dakilang serdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan natin matibay ang ating pagkakilala sa pagkatay. Walang isang dakilang serdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinuksong sa lahat ng mga paraan, dahil naman natin gayon may walang kasalanan, magsilapit nga tayo ng pagkakiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa, makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng kailangan. Ito si Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Magsalita ka kay Jesus. Sabihin mo lahat ang gusto mong sabihin sa harap ni Jesus. Kung di ka maintindihan ng tao sa paligid mo, ng kaibigan ka, mag-anak, maintindihan ka ni Jesus. Hindi ka lang basta may pakikinggan ni Jesus. Hindi ka lang basta pagmamalasagita ng Panginoon, pagpagalingin ka pa rin ni Jesus. Palalayain ka ng ating Panginoon Jesus.
Ang sabi ng Lucas chapter 4, verse 18 to 21, ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nakaaati, upang itanyag ang kaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbo niya ang aklat at isinauli sa nabiling ko at naupo, at ang mga matangat ng mga sinagoga ay nakatitig sa kanya at sinapa sila magsabi, ngayon naganap ang kasulatan ito sa inyong mga pakinig. Sabi pa, ako'y pinahiran upang magbigay ng paningin sa bulag, magpalaya ng ginagapos ng kapagilan kadiliman, magbigay ng kalakasan. Mga kapatid, isang aklat ang gustong-gusto ko kung binabasa ako'y binata pa. Jesus came to set the captives free. Si Jesus na parito upang magpalaya ng mga natagagapos at nabibilanggo. Ang dami kong gumagapos sa buhay ko na ako'y pinalaya ni Jesus. Gapos ako na sama ng loob sa aking ama. Bitterness, kapakita sa aking ama na dumating sa sandali, pinapatay ko sa panaginip ang aking nasabay irresponsibility. Tampuhin. Pero salamat na makilala ko si Jesus. Pinalaya ako sa galit at sama ng loob. Nung gumagapos sa akin ako, pwede mainitin ang ulo. Huwag kami makatingin, papatulan ka na sa mga tingin mo. Pinalaya ako ni Jesus. 10 tanong ginapos ng Panginoon ng mga kalaswaan ng pornography. 10 taon akong ginapos. Dahil sandali, di ko sa babae tubod-tubad na. Dahil sa kalaswaan. 10 taon akong ginapos sa laman sa tahanan ng Diyos. Pinalaya ako ni Jesus. Marami akong bisyo, marami mga bagay hindi ko alam na ginagapos ako, pero lahat ng kalayaan na sutungan ko sa tahanan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? So ngayon pong gabi, ang tahanan ng Diyos ang magsusustain, magdadagdag, at magbibigay na lahat ang kailangan mo upang mangyari sa iyo ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Amen? Hallelujah! Ang yung magandang destiny, kakambal nito, ang tahanan ng Diyos. Hindi ako nagkaganito, hindi ako naging pastor, hindi ko nakita ko bagay na hiwalay sa tahanan ng Diyos. Amen? Kaya pag tayo pupunta sa tahanan ng Diyos, ang ating gawin, itama ang ating puso. Amen? Sabi sa huling aklat na aking babasahin. Ecclesiastes chapter 5, verse 1 hanggang 3. Yun tayo magtatapos. Ecclesiastes chapter 5, verse 1 to 3. Ingatan mo ang iyong mga paa pag ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos. Sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigigay sa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat inilalaman na sila sigawa ng kasamaan. Huwag kang pakapigla ng iyong bibig, huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng mga bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos nasa langit at ikay nasa lupa, kahit pakauntiin mo yung mga salita. Ang unang napakahalaga salita, iingatan mo ang paa mo pag ikay nasa bahay ng Diyos. Ang kahulugan ito, iingatan mo ang puso mo, iniisip mo pag nasa tahanan ka ng Diyos. Yun din lang kapag nasa tahanan ng Panginoon natin ginagawa, mananalangin tayo. Kaya tayo bago mag-umpisa, may prayer, may panalangin, para maging bukas na sa mga awitan, sa pagbibigay, sa pangangasalita ng Diyos. Iingatan natin yung puso. Ingatan mo ang puso mo pag nasa tahanan ka ng Diyos. Magugulat ka sa transformation ng Diyos sa buhay, makakarating ka sa pinakamagandang destiny na inihanda ng Diyos. Hindi ko makalimutan na ako po ay siguro ilang taon nakakalipas. Sinabi ng aking pastor sa Manila, mga pastor, sabi sa akin, pastor, mga pastor, iisa lang ang ating pinakikinggang pangangaral pag pastor's meeting. Iisa lang ang napapakinggan natin pangangaral. Iisa lang ang nangangaral. Isang pangalan na mapakinggan. Napapansin mo, iba't iba ang level ng paglago ng pastor. Bakit? Yung uri ng kanyang reception, pagtanggap na sinasabi ng salita ng Diyos. At nakita ko, dahil kong kasabayan. Dahil kong kasabayan. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan.
Marami talaga naiwanan. Kasi ang sinikap ko, pag pinasatahan ng Diyos, ingatan ko ang aking puso. Salamat sa Diyos, natanggap ko ang mga pangungusap sa tahanan ng Diyos na nakatulong sa akin upang dalhin ako sa magandang destiny. Bawat isa kinakausap kayo, pag kayo sa tahanan ng Diyos, itama niyo ang inyong puso at isip sa Panginoon. Ihanda niyo yung sarili. Kausapin kayo ng Panginoon. Titingin ko sa iyo, mula sa oras ito, mag-iiba ang level ng iyong buhay pag inintod kay Jesus. May isang kabataan kami na alam ko hindi sila nagbibiro. Bago sila pakapalabiro. Pero alam nila kung gaano ko magmahal. Ganito ko pala binumahal ko ang mga kabataan. Amen? Malapit ako sa mga kabataan. Bago ko sa gawa, sabi sa kabataan, Pastor, gusto ko sana pagbalik mo dito sa taon. Ginagamit na ako sa unahan. Sabi ko, President, hindi yan basta lumabas sa labi mo. May Espiritu ng Diyos na naglagay sa puso mo upang sabihin mo yan. Sabi ko sa kanya, lagi mo lang itama ang puso mo sa tahanan ng Diyos. At lahat kayo, lahat na narito, maganda ang plano ng Diyos sa inyong buhay, maganda ang iniisip ng Diyos para sa inyo, huwag yung baliwalain ang magandang destiny na nais ng Diyos sa inyong buhay. Magandang iniisip ng Panginoon. Sa pagtatapos, ilustrasyon ito, kahit anong magandang kalagayan ng magulang, mayaman siya, marami siyang resources, amen, magandang iniisip ka ng anak, makapag-doktor siya, o makapag-abogado siya, mag-inhenyero siya, andun lahat, walang problema ang anak. Pero kung ang anak ay hindi makikipag-cooperate, hindi makikipagkaisa sa kanyang magulang, kahit anong ganda ng iniisip ng kanyang magulang, hindi siya makarating doon kung siya nakikipag-cooperate. Mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Napakayaman niya sa lahat ng resources para makarating ka sa magandang destiny. Ang issue lang ngayong gabi, makikipag-cooperate ka ba sa gusto ng Diyos? Nakikipagpasunurin ka ba? Sige Lord, kahit masakit, kahit nahirap, sige lang, Panginoon. Sige lang, Panginoon. Pero kung kaunting biro sa Lucena, yan meron ako mga kabataan, mga broken family, pero pinagpapalitan ng ating Panginoon Diyos. Nag-ROTC. Amen? Kasi nung kami yung nag-ROTC, yung baga, sisigaw sa batalista, Talupa! Sige tayo. Balon! Gagawin mo siya. Sabi ko, di ba may sigaw eh? Biro lang. Makupan! Makupan. Maraming mga Kristiyano na naging makupan sa pagtabot sa kalooban ng ating Panginoon. Pero magandang balita, hindi pinili ng Diyos sa ating nakaraan, sa ating nakalipas, ang malaga sa Diyos kung anong gagawin ng desisyon ngayon at napaglabayan ka sa desisyon sa kailangan. Pero yung pag-ilayo ang tahanan ng Diyos. Ulitin ko, lahat ng lalaki at babaeng ginamit sa kapangyarihang paraan, kakambal na nila ang tahanan ng Diyos. Ako'y narito ngayong gabi, di ko akalain magiging ganito ako. Bakit? Dahil lagi akong nasa tahanan ng Diyos. Pilit-pilit ang mga panahon na hindi po ako nakakapunta sa tahanan ng Diyos. Binawalan ako, hindi kami din kumarating. Brother Ernie, kasi yung kahit baga, yung bulutong tubig. Ang sakit na sabi na aking pastor, wag ka munang umattend ng 2 linggo. Hindi ko attend 2 linggo. Ang hirap sa kalooban, 2 linggo niya ko ako talagang nagpapagpag dalawa ng akin. Yun lang ang kapag ako hindi pumunta sa gawain ng Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, piling-piling ang mga panahon na hindi ako nakapunta sa gawain, hindi ako masalanda ako magtanong. Kaya lahat ng blessing na tinatanggap ko may kinalaman ang pagpunta ko lagi sa tahanan ng Diyos. Dahil pagpunta sa tahanan ng Diyos, Lord, kakausapin mo ako.
tutulungan mo ako. Papalakasin mo ako. Hindi ko matanggap sa gabing ito. Manusunod na pagtitipon. Hindi ako sumusuko hanggat hindi ako. Hanggang ngayon, wala akong planong humiwalay sa tahanan ng Diyos. Dahil nakambal ko na sa ating destiny. Sa muli pagbalik ni Jesus, ikaw pati ilayo ang tahanan ng Diyos. Kaya mga kabataan, lahat, huwag mong ilalayo sa buhay mo ang tahanan ng Diyos. Wala mang revival meeting, wala mang church anniversary, wala mang impact team. Sa tahanan pa rin tayo ng Diyos, kausapin tayo ng ating pong Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Habang na kayo po, ating mga ulo, nakapagintang mga mata, nanalangin, na ikipag-usap sa ating pong Panginoon Jesus, igalaw natin ang presensya ng Panginoon. Ngayong gabi, nangarap ko sa paksang ito, kagabi, nangarap ko sa paksang, let the fire fall again. Fall again. Amen? Nangarap ka rin ng umaga, the powerful kingdom is coming. Paparating na makapangyarihan kaharian ng Diyos. Nangarap ko ngayong gabi, lahat ng pangarap kagabi, kanina umaga pa, pangarap niya ng makakaraan, may kinalaman. Ang fulfillment nito, ang lagi ay tahanan ng Diyos. Sa tahanan ka ng Panginoon, palalakasin, tutulungan, sasangkapan, bibigyan ng pag-asa, tutulungan. Kaya hindi mo pinilayo ang kahit confused ka na, kahit nasasaktan ka na, kahit nahirapan ka na, kahit wala ka nararamdaman, tuloy lang. Naranasan ko yan. Pero desisyon ako ano nangyari sa buhay ko, hindi ako lalayo sa tahanan ng Diyos. Kaya pa sa ating ngayong gabi, huwag tayong lumayo sa tahanan ng Diyos. Pahalagaan natin ang tahanan ng Panginoon upang manalangin, makisalita ng Diyos, lahat ng dinadala, ililigtas ng Panginoon dahil natin ang tahanan ng ating Panginoon. Meron po kami bisita, first time, mahal kayo ng Panginoon. Hindi po aksidente na kayo nakarating sa lugar na ito. May dahilan kung bakit kayo pinakapasok sa lugar na ito. May dahilan. Ang unang dahilan, nais ni Jesus, tulungan ka sa iyong mga problema, sa iyong mga suliranin. Alam ni Jesus ang nangyayari sa buhay mo. Alam ni Jesus ang nagaganap sa buhay mo. At may kakailan si Jesus, tulungan ka sa iyong mga problema, suliranin. Kaya ka tidala ng Diyos sa lugar na ito. Si Jesus ngayong gabi kumakatok sa pintuan ng iyong puso at nais ni Jesus, pasukin ang puso mo niya. Dahil hindi masyadong mahalaga kung kilala natin sa isipan si Jesus, sapagkat maraming mga Pilipino kilala si Jesus, pero hindi nararanasan si Jesus. Ang ating pong pinag-usapan ngayong gabi, bigyan mo ng pagkakataon si Jesus sa iyong puso. Pumasok sa buhay mo, bigyan mo ng pagkakataon si Jesus sa buhay mo, magsisi ng kasalanan kasi naglalayo sa Diyos, humahat lang sa pagpapala ng Panginoon, pinakabubuksan mo yung puso, tatanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas sa buhay, may gagawin si Jesus sa iyong buhay. So hindi ako nag-aalok ng reliyon, hindi ako nag-aalok ng sekta ng pananampalataya, inialok ko sa iyo ang iyong naging tagapagligtas sa Jesus. Mahal ka ni Jesus. Nais mo bang buksan na yung puso, tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas sa iyong buhay? Papasok ko sa iyong puso. Meron ba first time pakita sa kamay niya kung tanggapin sa iyong puso ang Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas na iyong buhay? Pakita sa kamay ko, meron po na siya tanggapin ang Panginoong Jesus. Amen. Mahal kayo ng ating Panginoong Jesus. Meron po ba? Hindi po tayo nag-aalok ng reliyon, hindi po tayo nag-aalok ng bago sekta ng pananampalataya dahil ang ating pong lungsod, ang ating bansa, napakarami ng reliyon. Pero kahit napakarami natin reliyon, ang gulo-gulo pa rin ng ating bansa. Mga tahanan, may reliyon, pero magulong tahanan. Hindi reliyon ang ating pong pinag-uusapan natin, personal na ugnayan kay Jesus. Mahirap magkaroon ng ugnayan kay Jesus kung hindi mo bibigyan ng pagkataon sa iyong puso. Sabi ko nga kanina, ako'y galing sa magulong pamilya. Pinapatay sa panaginip ang ama. Wala akong kasiyahan sa loob ng tahanan. Ang kasiyahan ko na sa barkada at bisyo, pero laging pansamantala, lalong gumugulo ang buhay ko. Pero si Jesus, papasukin ko sa iyong puso, inalis ng Panginoon ang galing sa puso ko, pinatawad, natin ko pumahalin ng aking ama,
At ang aming pamilya, tahanan lagi nag-iiyakan, sigawan, binuo ng Panginoong Jesus. Dahil si Jesus ay hindi rin sa Diyos na gusto niyang personal ng pamilya sa iyong buhay. Kaya si Jesus ang aming pamilya, nabigyan mo ng pagkataon ng pamilya sa iyong buhay. Meron po ba? Magtataas ng pamilya po. Okay na yan. Mahal kayo ni Jesus. Okay? Kaya ngayon magsitayo, mga kapatid, ngayong gabi, nangalan ko sa paksang ito, valuing the house of God. Pagpapalaga sa tahanan ng ating Panginoon Diyos. Nakita mo sarili mo, napabayaan mo sarili, napabayaan mo ang tahanan ng Diyos, iniiwasan mo ang tahanan ng Panginoon. Na ito bukod tayo nakakatulong sa iniiwasan mo. Pero ngayong gabi na unawaan mo, hindi ko pwedeng ilayo ang tahanan ng Diyos upang marating ko ang destiny na niyata sa buhay ko. Ngayong gabi, magpapasya ka, itatama ko ang aking puso sa tahanan ng Diyos. Mamahalin ko, papahalagahan ko ang tahanan ng Diyos. Ano man ang mangyari, hanggang nakakalakad ako, pupunta ako palagi sa tahanan ng Diyos. Kung saan ko magdal, kung saan kayo bagay kinakausap ng Panginoon, lumapit ka sa unahan, personal mong kausapin ang ating pong Panginoon sa Kristo ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah. Personal mong kausapin mo si Lord. Hallelujah, Lord, mahalaga sa akin ang iyong tahanan. Mahabang panahon na iniwasan ko ang iyong tahanan, pero ngayong gabi ang papasya ko, pahalagahan ko ang iyong tahanan. Oh, Father in heaven, Father my God, wonderful Lord, wonderful God, wonderful Savior, glorious Lord, hindi ka po, Panginoon, nagtutulog, hindi ka, Diyos, nagpapapaya, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit. Ikaw ang Diyos na nagpapahalaga. Ikaw ang Diyos na nakakaalam. Dalubhasa ka sa problema ng mga tao. Dalubhasa ka sa usapin ng puso ng iyong mga tao. Hindi ka lang dalubhasa, malaman ng lahat ng bagay. Meron kang kakayanan at kapangyarihan, solusyonan ang mga nangyayari sa aming pong buhay. Salamat po, ikaw ay nasa iyong tahanan. At ikaw po ang Panginoon Diyos sa kakatagpo ng mga pangailangan. Marami pong salamat, mahal, banal at makapangyarihan Diyos. Pinupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoong Kristo. Praise God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Tayo magsitayo, awitin natin ang awitin sa Panginoon. Ang awitin ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala. Amen. Hallelujah. Yung back-up, hindi mo kabisado ang kantang ito. Baka magsablay-sablay. Amen. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala. Praise God. Manatili po tayo sa presensya ng ating po Panginoong Jesus. Hinawin natin sa kanina, sa Panginoong Jesus ako magtitiwala. Tawid natin na galing sa ating puso.
Hallelujah. Nasa tahanan tayo ng Panginoon at bago ko bitawan ng microphone, manalangin ako sa bawat isa. Meron kang nagaganap na digmaan o lapanan sa iyong puso. Meron parang isang bagay na gumagapos sa buhay mo. Gusto mong makalaya. Gusto mo ikaw ay palayain ng Panginoon. Magtagumpay ka sa kahinaan mong ito. Tulungan ka ng Diyos, palakasin ka ng Panginoon. Hindi na kinakailangan sabihin mo pa kung ano yun. Kausapin mo Panginoon, papanalangin kita. Atras tayo ng kaunti. Nais mo ng panalangin. Hindi alam ito ng magulang mo na nagaganap sa buhay mo. Hindi ito alam ng pastor mo yung nangyayari sa buhay mo. Wala ka mapagsabihan. Pero alam ng Panginoon sa yung nangyayari sa iyong buhay. Mahal ka ni Jesus. Kaya kang tulungan ni Jesus. O marami na pagsabihan ka na pero nahihirapan ka pa rin paano ka makakamove on sa mga kabiguan, mga pagbagsak, kahinaang naganap ko ng mga nakaraang panahon. Hindi ka tinatakol ni Jesus. Hindi ka sinusumbatan ni Jesus. Dahil buhay ka pa, bibigyan ka tuloy ng pag-asa upang makabangon at makabalik sa kalooban ng ating Diyos. Ikaw yan, nananalangin ako sa iyo, pumunta ka sa unahan, and meron kayo mangyari sa iyo. Kayo Maria, salamat sa Diyos. Amen. Nasa Panginoon, ang nakaraan ay nakaraan. Napagsisihan mo na. Pinatawad ka na ng Panginoon Jesus. Pero ang kaaway, lagi niya pinapaalala sa iyo ang mga pangit na ginawa mo. Trabaho ng kaaway, lagi ipaalaala sa atin ang pangit natin nakaraan. Trabaho ng kaaway na lagi na lamang ang ipaalala at ipamukha sa atin. Ganyan ka naman, pabagsak-bagsak ka naman. Niluluko mo lang ang Diyos. Paulit-ulit ka sa iyong ginagawa. Narinig ko yan. Na ako'y pinatapang, ulit-ulit ko sa kasalanan, sinabi sa akin ang kaaway. Ba't ka lalapit sa Diyos? Niluluko mo lang naman ang Diyos eh. Papalik-balik ka naman sa ginagawa mo eh. Pero kung hindi po ako nagpatuloy, na nagtili akong tapos ng kaaway. Salamat ang Diyos ay napakapagpagbilaya. Lahat ng kasalanan na nagawa ng tao sa buong daigdig, punas na ni Jesus sa krus, ipinaon niya sa lupa. Ano man ang iyong pangit na nakaraan, kaano ka man, ano man ang kabigo ang mga naranasan ng panahon. Kung nagsisi ka na, pinatawag ka ni Jesus. Past is past. Mahal ka ni Jesus. Ayaw ng Panginoon, ipinanggo ka pa ng kanakaraan. Ayaw na Jesus, ipinanggo ka pa ng kahapon. Ayaw na Jesus, ang mga pangit na nakaraan ay makaka-approto ng iyong desisyon sa kalisay kuya sa inaharap. Lagi may bagong pag-asa. Lagi may bagong buhay. Sabi ng Isaiah 43:18-19, ang sabi ng huwag niyo nang alalahanin ang mga dating bagay. Dahil gagawa ang Panginoon Jesus ng bagong bagay. Hindi mo ito alam, pero gagawin ito ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon Jesus. Importante kay Jesus. Alam mo ba kung bakit buhay ka pa? Alam mo ba kung bakit hindi ka pa umaalis sa lupa? Sapagkat ang gusto ni Jesus, ipinaglalaban niya ang iyong destiny. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay. Ipaglaban mo ang plano ng Diyos sa buhay. Kasama natin si Jesus. Sabi ng Mateo 18:20, 2-3 nagkakatipo sa aking pangalan, sinabi, tatayo ako sa gitna nila. Hindi man nakikita natin mga mata sa siya nasa atin sa kalagitnaan sa kanyang tema ng nalangin. Ulitin niyo yung panalangin ito kay Jesus. Sabihin niyo sa kanya, huwag sa akin. No? Ako naman nanalangin, sabihin niyo kay Jesus ang panalangin ito. Yung patungkol sa kasalanan, hindi ko na kailangan marinig yun. Ikaw at ang sunod kausapin, hayat mo sa Panginoon. Sabihin mo ganito ang panalangin. Panginoong Jesus, naniniwala po ako sa sinasabi ng banal na kasulatan, sa pinapangaral ng aming pastor, na ikaw, Jesus, ay Diyos na mapagpalaya, mapagbiyaya, naparito ka para hindi kami hatulan, naparito ka para kami ay tulungan, naparito ka upang pagpalaya sa mga bagay na gumagapos sa aming buhay. Panginoong Jesus, inalapit ko po, palayain mo po ako. Palakasin mo po ako sa iyong mga salita, sa iyong banal na Espiritu. Marating ko
ang destiny na nihanda mo sa aking buhay. Ito yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Nangyari ako sa iyo, dakilang Diyos, ako sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang nakakaalam ng kanyang mga struggle. Ako'y sinasampalataya na malagas sa iyong buhay, Panginoon. Bigyan mo siya ng kapangyarihan, kalakasan, ma-overcome ang mga bagay na gumagambala sa kanyang paglapit at pagpapatuloy magsunod sa iyo. Ipagkalawang kalakasan, kapangyarihan sa ito, Espiritu ng Panginoong Diyos. Yolalahan mo po ang kabataan babae nito, Panginoong Jesus. Ikaw makapangyarihan Diyos, O Panginoon. Hallelujah, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, ang kabataan ito, God, ikaw ang nakakaalam ng kapangyarihan Diyos. Ipagkalawang kalakasan, hindi ka patapos sa kanyang buhay. Marating niyang destiny ang tapos sa kanyang buhay. Gawa ang dakilang pagtotoo sa kanila, Panginoong Jesus. O God, sa pangalan mo, tumulungan mo sila, Panginoon. O God, sa pangalan mo, Jesus. O God, dahil ikaw ang malaking magagawa. Lord God, hallelujah. Palayain niyo siya, Panginoon Diyos, sa mga pangit na nakaraan, sa mga sumbat ng kaaway. Ipagkaloob po pa ng mga tinig na nakapagpapalakas, nakapagpapatibay. Lord, ang pagbabangon mo sa kanila, sa mag-asawang itong Panginoon Diyos, gagamitin pa lang muli sa makapangyarihang paraan. O Dakiris, tulungan mo po siya, Panginoon, ang bagong direksyon, ang bagong antas, ang bagong interest landas ng kanyang lalakaran upang magaling mo siya sa mga pangyarihang paraan. Hindi sa kanyang gusto, Panginoon, kundi sa iyong kagustuhan. Use him. Gamitin mo siya sa mga pangyarihang paraan, O God. Sa pagkatulungan mo po ang mga batang ito, ang kapuspusan ng banal mong Espiritu. Tulungan mo po ang mga kabataang ito, Diyos. Hawakan mo sa iyong mga kamay. O God, marating lang destiny ang dami sa kanilang buhay. Sa pangalan mo, Jesus, tulungan mo sila. O hawakan mo sa iyong mga kamay. O Panginoon Jesus, tulungan mo po sila, Panginoon. Itinataas mo sila sa iyo, mahal na Ama sa langit. O God, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, tulungan mo sila, Panginoon. Lord, at ang mga bagay na hindi ko nagawa na yung gabi, inaasahan po namin ang banal mong Espiritu ang nagtagumpay sa aming kalagitnaan. Nangkin ko, Panginoon, ang mga dakilang bagay na gawin mo sa buhay ng mga kabataan lalaki ito, sa buhay ng mga babaeng ito, mga inanangkat, mga bata. Nangkin ko, Panginoon, ang breakthrough sa church community pa, sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you. Palapakalating Panginoon. Salamat po. Amen. God bless you. Salamat sa mga kapagkanggap. Pagpapalapit kayo ng Panginoon Jesus. Purihin ng Diyos, mga kapatid, salamat sa biyaya ng Panginoon sa kanyang ginawa, lalo na sa mga pagpapalaya na ating naranasan ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Kaya talagang napakapalad ng isang taong ang paa ay laging dinadala. Lagi tayong dinadala ng ating paa sa tahanan ng ating Panginoon. Sapagkat sa ating pagparito, hindi pwedeng walang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Tayo natin tumayo at tayo magkabos sa panalangin. Amen. Banal na Diyos sa langit, maraming po salamat sa kadakilaan mo at katapatan mo na patuloy po namin naranasan at ipararanas mo pa sa aming Panginoon. O Diyos, ang aming pong pagtatapos ng gawain ito, Panginoon, dalangin namin ang iyong paspas hanggang sa pag-uwi ng aking pong mga kapatid sa kanilang mga tahanan, ang pag-iingat mo po, pabor sa kanilang mga buhay, answered prayer, sa mga itinaas po nila sa iyo, Panginoon, mga pagpapalang, higit sa kanilang po mga hiniling, ang ipagkaloob mo sa kanila. Lord, maraming salamat sa kadakilaan at kabutihan mo sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinaparangalan sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah.